Mindset ba ang mindset? Gaya ng customer na yan. Bukod sa maraming tato, tingnan mo yung suot. Mukhang walang pera, walang pambili yan. Grabe ka naman, pre. Wala naman sa itsura o kasuotan ng tao, di ba? Watch and learn. Tingnan mo yung gagawin ko. Anong oras na? Wala pa akong benta. Lagitan naman ako nito kay boss. Malapit na ang katapusan. Hindi pa ako kumukuta. Mahina kasi yung diskarte mo, pre. Ba't di mo ako gayahin? Alam mo, pinipili ko yung mga may pera talaga at yung siguradong bibili. Hindi yung katulad ng mga titingin lang. Tapos wala naman talagang pera. Eh, gano'n naman dapat, di ba? Lahat ng customer na papasok, dapat i-entertain natin. Bibili man yan o hindi, dapat i-assist natin sila ng maayos at tama. Nako, dahil sa ganyang prinsipyo mo, hindi ka talaga makakabenta. Alam mo, hindi sa lahat ng oras, naasikaso yung mga customer. Lalo na sa umpisa pa lang, alam mo na wala naman talagang pera at walang pambili. Alam mo, tawag doon, mindset ba ang mindset? Gaya ng customer na yan. Bukod sa maraming tato, tingnan mo yung suot. Mukhang walang pera, walang pambili yan. Grabe ka naman, pre. Wala naman sa itsura o kasuotan ng tao, di ba? Watch and learn. Tingnan mo yung gagawin ko. Magandang gabi mga boss. Gusto ko sanang tumingin ng magandang model ng kotse nyo. Baka may magustuhan ako at kasya sa budget ko. Naku sir, magkano po ba budget natin? Baka hindi nyo po ma-afford yung mga kotse namin dito. Sadyang mahal at talagang may brand. Ganun ba? Magtitingin-tingin lang sana ako. Naku sir, kung titingin-tingin lang kayo, sasayangin nyo lang yung oras namin at yung oras nyo. Sir, pasensya na po kayo dito sa kasama ko, ha. Kung gusto niyo, sir, sasamahan ko po kayo. Baka may mapili po kayo dito. Talaga? Salamat Walang naman po, sir. Trabaho ko po talagang i-assist kayo. Tigas din talaga ng ulo mo. Tingnan ako mapapala dyan. Tingnan mo nga, ang daming tato. Halatang walang pera. Tara na po, sir. Sa showroom po tayo. Alam mo, buti ka pa. Hindi ka nagdalawang isip na i-assist ako. Samantalang yung isang mga kasama, wala yatang planong i-assist ako. Huwag niyo na pong isipin yan, sir. Dito sa showroom namin, lahat po ng customer ay pantay-pantay po. So, salamat. May napili na ako. At dalawang kotse ang napili ko. Ito, at yun. Talaga, sir? Hindi ka po magsisisi sa napili mo. Dahil isa po ito sa pinakamagandang kotse namin dito. Oo, kaya yan ang napili ko. At babayaran ko yan ng full ngayon. Para wala na akong isipin pang babayaran. Talaga, sir? Wait lang po, sir, ha? Kukunin ko lang po yung pipirmahan mo. Sandali. Pwede bang pakitawag mo yung isang mong kasama kanina? Gusto ko sana siyang makausap. Sige po, sir. Wait lang po, ha? Tatawagin ko po siya. Sir, andito na po pala yung kasama ko. Ano po pala yung sasabihin mo sa kanya? Sinabihan ko na yung manager nyo na huwag ka na papasukin dito bukas. Dahil ayoko ng staff dito sa shop ko na di marunong rumispeto sa mga customer. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Ako may-ari ng showroom na to. Hindi lang halata sa itsura ko dahil marami kong tato. At ganito ang suot ko. Sir, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun, sir. Sir, hayaan niyo pagbubutihan ko po yung trabaho ko. Kailangan ko po talaga yung trabaho ko, sir. Kung sana, pinahalagahan mo lang ang trabaho mo at marunong ka rumispeto ng ibang tao, edi sana nandito ka pa.
Kaya kunin mo na mga gamit mo at makakalis ka na. You did a great job. Sana ipagpatuloy mo yung ganyang ugali mo at serbisyo. Dito sa shop ko, lahat ng customer na pumasok, dapat pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Maraming salamat po, sir. Kasi naniniwala po ako na huwag tayo basta-basta manghusga ng tao base sa itsura o kasuotan nito.